Ako po si Mark Gamboa, isang political vlogger at podcaster. Ako si JC De La Cruz, isang content creator. Ako po si Nico David, isang content creator at naparito po ako para malaman kung bakit naglipat bahay si Senator Escudero. Ang gusto kong malaman ay kung ano na ang mangyayari sa Senado pagkatapos ng pagsipot kahapon ni Senator Cheese kasama nung dating minority. Gusto ko lang malaman ang tunay na motibo sa paglabas sa plenaryo ni Senator Cheese Escudero at ano ang mangyayari sa impeachment trial ni Vice President Inday Sara Duterte. Hello and welcome again to my podcast. This is Cheese Escudero, Cheese Whiz, usapang may laman. At pag-uusapan natin sa episode na to, yung mga kaganapan itong mga nagdaang linggo at araw sa Senado. Siyempre mga kapiling natin, mga kilala din yung content creators at vloggers. At hindi ko napapatagalin pa, mga kasama natin ngayon, siyempre si Mark. Hi Mark. Hello, Sen. Ganon din si JC. Hello, Sen. JC, hello. Nico, hello. Hello, Sen. Siguro hindi nakaila sa marami na napapanood ninyo sa telebisyon yung mga nangyayari sa Senado. Pabor man kayo o kontra, sino man ang pinapanigan nyo. At yan ang pag-uusapan namin sa episode na ito. Kayo, nasusubaybayan nyo ba yung mga nangyayari Yung sa Senate Senado? Flix. Grabe, Tinatawag grabe, yun. Sen. Senate Flix na ba ang tawag? Oo, Senate Flix. Sir, thank you pala sa pag-unlock po sa namin. Karangalan namin na makasama kayo upang magkaroon tayo ng magandang palitan ng pananaw mula sa iba't ibang perspektiba. Oh, Sen, ito diretso na siguro tayo doon sa napakainit na issue ngayon. Ano ba yung nangyayari sa Senado? Paano humantong sa ganitong bottleneck and kaninong kampo ba kayo ngayon? Dami na. Isa-isa lang. Ano yung una uli? Anong nangyayaring ngayon sa Senado? Klaro na maliwanag ang hidwaan sa pagitan ng dalawang grupo na halos pareho ang bilang. So, ang kailangan mo, 13 para manaig dun sa mananatiling numero na klarong mayoriya. Subalit, dahil kasalukuyang hindi matagpuan si Senator Bato, kasalukuyang nakapiit at pinaglalaban yung kanyang pagiging inosente si Senator Jinggoy. So 22 lamang ang senador ngayon. At kung titingnan mo, 11 yung isang panig nung una at 11 din yung kabila. Tie. So deadlock siya. Walang gumagalaw at ang resulta, walang mangyayari at gagalaw din sa Senado. Yun ang rason kung bakit panay lamang ang adjourn ng Senado. Ni hindi nag-open close, adjourn lamang ng adjourn na hindi maganda para sa institusyon. Ika ko nga sa unang bahagi ng aking pahayag kahapon, hindi na to sustainable at tenable at hindi maaari magpatuloy ng ganito ang Senado. Kung tanong mo naman, kaninong panig akong ngayon? Ang panig ko mula't mula hanggang ngayon ay sa Senado. Ibig sabihin, hindi pwedeng manatiling ganun yung institusyong kinabilangan ko. Kung ang tanong mo ay, majority ka ba o minority? Magpapaka-technical ako ng konti. Ang definisyon ng majority sa Kamara man o sa Senado, bumoto ka sa nanalong Senate President. Ang definisyon ng minority, bumoto ka sa natalong Senate President. So kung maalala mo yung election ng Senate President Cayetano, bumoto ko para sa kanya, so majority ako. Yung iba bumoto para kay Senator Soto, kaya sila minority. Ngayon walang Senate President kasalukuyan ang Senado. So, acting lamang si Senator Win Gatchalian at Senate President Pro Tem lamang siya. Pero dagdag ko, hindi porkit majority ka, kakampi ka ng administrasyon. Hindi porkit minority ka, kakampi ka ng oposisyon. Hindi porkit majority ka, iisa lamang ang boto nyo. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Nung Senate President ako, syempre kakampi ko ng mga nasa majority na bumoto sa akin. Nung in-archive ko yung impeachment ni VP Sara last year, yung boto hindi sumunod sa majority-minority. Tulad ng ibang mga kontrobersyal na botohan. Halimbawa, si Senator Risa yata, nung panahon yun, bumoto para labanan yung pag-archive. Si Senator Lacson nag-abstain. Si Senator Zubiri bumoto para i-archive yung impeachment. Magkakakampi sila sa minority pero hindi pare-pareho ang boto nila. Ganon din ang mangyayaring botohan sa mga controversial na bill. Death penalty man, divorce man, SOGI bill man, abortion. So, hindi yan susunod sa mga linyang ganon. So, majority-minority, hindi ibig sabihin, tulad ng sinabi ko, isang boto o grupo kayo palagi sa lahat ng issue, sa lahat ng botohan. Sir, pero mahirap po yung decision na lumipat po kayo sa kabila, essentially. Nagpasya ako na itigil na yung kawalan ng sesyon sa Senado. Nagpasya ako na hindi pwedeng magpatuloy na walang sesyon ng Senado dahil nakasaad din sa saligang batas. Hindi pwedeng mag-adjourn ang Senado ng sosobra sa 3 araw nang hindi nagpapaalam sa kabilang kamara. Kahapon, kung hindi pa kami nagsesyon, lalabagin na namin yung provision na yun ng saligang batas. At kahapon, bagaman walang opisyal na pahayag, nagbigay na ng sulat si Senate President Cayetano na wala ng sesyon.
So, kinailangan talagang mag-convene na ang Senado kahapon. Sen, hindi ka ba natatakot Ayun. sa paglabas mo sa plenaryo? Tawagin kang traidor. Kasama yun siguro, pero ang tatawag sa yung traidor, yung hindi sumasang-ayon sa'yo. Sa totoo lang, JC, sa sobrang polarized ng ating bansa ngayon, wala nang makakakuha ng suporta ng 80% siguro. 70%. O baka 60%. Maswerte ka na kung may posisyon ka at 55% sumama sa'yo. Halos hating-hati ang bansa natin sa ngayon Opo. na napakabigat bitbitin ha. Ang hirap gumalaw, ang hirap magpasya, ang hirap magkaroon ng isang aksyon o paksa na pwedeng pagkaisa ng higit na nakararami. Ang definisyon ko ron, 70-80%. So palaging may ganon, pero bahagi na yun ng trabaho ko siguro sa serbisyo publiko. Kung magpapasya akong tumakbo muli, edi mapagpapasyahan at huhusgahan ng taong bayan yun sa balota. Kung magpapasya akong hindi na, walang pagkakataon na mahusgahan yun. Pero, tama ka. Kasama sa trabaho yon. Kinabahan ba ako? Natatakot ba ako sa mga ganon? Siyempre, concern yun. Pero hindi ka naman din pwedeng matakot doon at gumalaw base sa takot. Na baka may ganyan, baka may ganyan. Ginagawa ko lamang kung ano ang tingin kong tama. Ano man ang pakson o grupo na kinabibilangan, ano man ang pagkakaibigan na meron o wala sa isa o magkabilamang pangkat. Sen, hati po yung reaksyon ng tao. Tama po kayo Talagang makita mo hati. Yung dati na nagagalit dahil dun sa definition ninyo ng forthwith, tinatawag na kayo ngayon na savior o hindi kaya hero. Anong masasabi niyo po doon sa mga kaganapan na yon? Lahat naman ng bagay sa tamang panahon, lumalabas yung totoo at lumilinaw. Kaugnayan ng forthwith, nagpasa ang Korte Suprema. Tama ang ginawa namin. Wala kaming ginawang mali. May mga ibang opinyon, pero sa dulo, kaya nga tayo nabubuhay sa isang sibilisadong lipunan Pag hindi tayo nagkakasundo-sundo, may korte para magpasya para sa atin. Kung hindi tayo magkasundo sa isang bagay, may korte para maghain ka ng reklamo mo na siyang maghuhusga kung sino sa inyong dalawa ang tama. Pwedeng sumasang-ayon ka sa desisyon ng korte o hindi, pero wala kang pwedeng gawin kung hindi sumunod. Kung hindi, magkakagulo-gulo at magkakaaway-away lamang tayo. Tulad lamang ng isyong ito sa Senado ngayon. Nagkatulakan yata na naman kanina. Sa totoo lang, nakakalungkot bilang miyembro ng Senado. Nakakalungkot siguro kahit sa pananaw ni Numan. Subalit, may remedy naman Kung hindi ka sang-ayon, hindi ka pwedeng magmatigas na lamang, di ba na, hindi, basta ako ito. Bahala kayo sa buhay nyo, gagawin ko to. Basta ako pa rin. Di ba? Hindi, dumulog sa korte at hayaan natin ang korte magpasya. Kaya ngayon sinaside na basihan ng pagkaka-convene ng Senado ay desisyon din ng Korte Suprema. Do you think it's legally valid, sir? Yung sinabi po ni Senator Win. May basihan. Ang Avellino versus Cuenco ay dinesisyonan niya ng 1935 Constitution. Magkaiba ang saligang batas natin ngayon at noon, pero sa aspetong yan, pareho. Ang issue din doon ay Senate President. Pero kaya nga hindi sila nagkasundo, dinimanda ni Avellino si Cuenco. Opo. Kaya nga nagkapasya nagkaroon ng desisyon Ngayon kung mangyayari man yan, pwede naman magdemanda rin. Iba na nga lang siguro ang pangalan. Cayetano versus Gatchalian. At ang Korte Suprema, kada merong mga kasong inaakyat sa kanila dahil nag-iiba yung komposisyon. Ulitin ko, under the 1935 Constitution yung Avellino versus Cuenco. Matagal na yan. So maaaring magbago ang Korte Suprema. Maaari din namang sundan niya yung desisyon niya yun. So sa dulo, Korte magpapasya ng mga bagay-bagay nito at sana hindi dinadaan sa tulakan, sa bangayan, Pero sa away o sa sakitan. Pero Sen, umattend po kayo nung last session. I'm assuming po na since umattend kayo doon, you actually believe yung current na argument ni Senator Win. Is that fair to say? Oo, pero ang mas higit na importante ron na magkaroon ng sesyon. Kaya hindi ako nagsasalita gaano tungkol doon. Kaya sa paliwanag ko, sa pahayag ko, pinaliwanag ko lamang yung aking naging posisyon, rason kung bakit ko ginawa yon. At hindi ko masyadong pinaliwanag dahil hindi ko nakikita namang papel na dapat kong gampanan yon. Dahil kung hindi nga sila sang-ayon, yung kabilang panig, may paraan naman para questionin yon. So are you saying, sir, na para magkaayos-ayos sila, dapat umakyat sila sa Supreme Court? Hindi para makaayos-ayos, para masettle yung issue. Yun ang mapayapang paraan. Kesa may dalawa kang nagsasabi, sila ang hari. Hindi ba? Magulo yun Pinagdaanan na rin natin sa kasaysayan natin yan. Kung maalala, hindi pa yata kayo buhay. Hindi pa naman. Nung panahon 1986, wala pa no? Meron. Buhay na kayo? Opo. So, noong 1986, dalawa yung nagsasabing presidente nun Sabi ni Cory noon, dinaya siya. Sabi ng COMELEC, si Marcos ang panalo. Nagrarally silang dalawa, nagmamatigasan.
nagtapos yan sa EDSA 1 na parte na ng kasaysayan natin. Ganon din yung panahon ni Pangulong Estrada sa EDSA 2 naman. Hindi siya pumapayag na umalis, pinapaalis siya. Sa dulo na paalis, bumaba sa pwesto pero siya pa rin daw. Yun umakyat sa Korte Suprema yon. Gamit ang kanyang journal ni Senator Angara, tatay ni Secretary Angara ngayon, sabi ng Korte Suprema, constructively resigned si Pangulong Estrada. At sinabing In si practice. Pangulong GMA ang Pangulo. So, nakita na natin nangyari yan at nalampasan naman natin yan na hindi tayo nagkakasakitan ng grabe. Sana, ganun din yung mangyaring solusyon dito sa kasalukuyang issue natin na kinakaharap natin. Yan, Sen, di ba bago kayo pumasok ng plenaryo, may hamon yung media na dapat 13 signatures daw. Pero bakit yung reorganization 12 lang yung votes, tinuloy nyo pa rin po? Nagmamadali po bang Sang-ayon kasi sa saligang batas, ito yung bagong provision na nasa 87 Constitution na wala sa 35 Constitution. Nakalagay sa 1987 Constitution, kailangan mo ng mayoriya ng lahat bago ka makahalal ng Senate President o Speaker. Wala yon sa 1935 Constitution. Pero, sa pangalawang talata, pwede ka mag-elect ng ibang mga opisyal ng Senado at Kamara ng mayoriya ng quorum. Okay. Yun nga yung nangyari nung, I think may 2015 president na sinaside sila na ang Pangulo ng Senado ay si Senator Drilon. 3 ang nakapiit, 4 ang abroad. Bakit mahalaga yon? Kasi ang definisyon ng Korte Suprema sa Avelino Cuenco, bahagi sa desisyon yun, if the senator is outside the coercive jurisdiction of the Senate, ibig sabihin, hindi siya pwedeng piliting mag-attend, hulihin, arrestuin para mag-attend, hindi siya kabilang sa quorum. Okay. Yung kabaliktaran nun, totoo din Under our rules, if I'm not mistaken, Section 99, pwedeng ipa-aresto ng minority, ilang senador lamang, halimbawa, ilang congressman lamang, yung mga senador na nasa loob ng bansa para piliting mag-attend para magka-quorum dahil trabaho namin yun Okay. Okay. In fact, kasama sa provision yun, pwedeng ipalock yung pintuan at yung mga nasa loob na hindi pwedeng palabasin. At yung mga nasa labas ay dalhin sa loob. Para sa akin, again, maaring interpretasyon ito ng ilan o nung OCO at kung hindi sang-ayon yung iba, edi may pagkakataon namang iakyat ito sa Korte Suprema. Pero Sen, given all your answers, I feel like we're heading for a constitutional crisis. Hindi naman. Alright. Ang usual definition ng constitutional crisis ay ito. Nagbabanggaan ang 2 sa 3 ahensya ng pamahalaan, executive, legislative, judiciary. Yun ang crisis. Let's say, may utos ang korte, ayaw sundin ng presidente. May batas ang kongreso, ayaw patupad ng presidente. A constitutional crisis is usually defined in a republican system of government where there are 3 branches. May nag-aaway na 2 branch. Ito, away to sa loob ng iisa. So Senate crisis lang siya. Hindi to away ng buong kongreso Walang bangayan sa pagitan ng Senado at Kongreso. Wala. Within the Senate Oh, lang. Sa loob Senate lamang. crisis lang talaga. So Senate crisis siya siguro, hindi pa siya constitutional crisis. Crisis. Sen, after nung mga mangyari nung mga huling araw, paano magbabago yung direksyon at agenda ng Senado at meron pa bang posibleng lumipat dito sa bagong majority? Hindi ko masasagot yung huli mong tanong. Kada isang senador may kanya-kanyang pasya, rason at dahilan kung anong gagawin nila, kung kailan at saan. Pero tingnan natin yung calendar na lamang ng Senado. Recess na kami. Sa punto de vista ng 2 panig, recess na kami. Kasi nga, sumulat din si Senate President Cayetano na adjourn na. Tapos, in-adjourn na rin kahapon ni Acting Senate President Win. So, adjourn na kami. At least nagkakasundo sila doon. Hindi issue yun. Ano ang calendar namin ngayon? Kaugnay ng impeachment, dahil yun lamang ang tatakbo ngayong recess. Kapag ka naihihain na ang huling pleading ng magkabilang panig, prosecution man o respondent, magsischedule ng pre-trial ang Senado. Ang pre-trial ay tatagal ng 1 hanggang 2 linggo. So tinatayang matatapos na yung pag-file ng last pleading next week, 2nd week of June. Isasagawa ang pre-trial 2 weeks, huling 2 linggo ng June, at pinalabas na yung calendar yata na magsisimula ang trial sa July 6. Yes. So recess kami, pero kailangan namin mag-convene bilang impeachment court sa July 6. Issue doon kung sinong, di ba? Kung hindi Opo. ba nasisettle to. Kaya po ba Presiding, natin opo. maging fair doon sa impeachment trial? Magiging impartial po ba siya? Ako, oo. Pero kada isa dapat din oo. Kasi nakalagay din naman sa rules namin. Sinumpaan nila yun. Sinumpaan nila yun. Pangalawa, binago yung rules kahapon. Sinabing pwedeng mag-elect ng presiding officer. So, ibig sabihin pwedeng iba. Oo.
Mm. Kasi may posibilidad na yung presiding officer yung Senate President ay baka hindi abogado. Actually, parang meron na ring blessing in disguise yun. Bakit? Kung may issue ngayon sa kung sino ang acting o Senate President at magbe-preside, pwedeng pagbotohan yun under our rules. Dati, bago nung amendment, hindi pwedeng pagbotohan yun. So, pwede sila mag-away till kingdom come. May proseso na para pagbotohan yun. Hindi ko alam kung yun ang naisip nila kung bakit nila ginawa yun. Pero ngayon, pwede na. Sen, tatanong ko lang din kasi sa ngayon ang lumalabas, 'di ba, acting president si Senator Sherwin, hangga't hindi makaabot sa 13, ganun ba ang mangyayari ngayon? Oh, pero hindi naman siya vacuum. Kaya nga may Senate President pro tem ka parang Vice President yan. Habang walang presidente, siya ang gaganap ng tungkulin bilang presidente hanggat hindi nakakaabot sa 13. 13, okay. Aminado naman may mga nagsalita lang kahapon na medyo nalito lang, pero aminado naman na walang Senate President. Acting Senate President lamang si Senator Win. So kahit mag-livestream si Cayetano, hindi na siya yung Senate President. Yung pananaw na pinangahawakan niya, may basihan din naman, legally. Pero ang solusyon nga sana, imbis na mag-agawan sila ng trono, may dumulog na lamang sa korte para pagpasahan ito. Yun para sa akin yung mapayapang solusyon sa problemang ito. Sa paglabas mo kahapon, bilang hurado, may kinikilingan ka ba sa impeachment proceeding? Wala, kasi hindi ko pa nababasa. Mm. Ganyan kataas yung complaint Ang dami. Kasama annexes, ganyan din kataas halos yung answer ni Vice President Sara Duterte. So, pag pinagsama mo, ganyan kataas. Sa totoo lang, hindi ko pa nababasa. Sisimulan ko pa lamang basahin itong recess. At magbabasa pa rin ako ng Rules of Procedure ulit dahil nag-bar ako 1993. Halos pareho naman. May konting pagbabago pero kailangan mo pa rin magpatalas ng konti. Kaugnay sa mga bagong Rules of Procedure at Rules on Evidence para makapagpasya ka ng walang kinikilingan at nakabase lamang sa ebidensya. May mga usap-usapan ginawa mo daw to dahil para sa sarili mong interes or sa flood control issues or baka daw may kapalit na maleta or what? Ano masabi niyo ron, sir? Asan? 5 ang nagsampa ng kaso laban sa akin. May 5 kasong pending noon. Kabilang na yung forthwith. 3 sa 5 yon ay na-dismiss na, napatunayan namin wala kaming kasalanan. Hinarap namin isa-isa yon. Nakabinbin, 2 kaso pa. Hinaharap din namin yon. At buti ng paniniwala namin malalampasan namin yon. At mapapatunayan wala kaming kasalanan. Pero hinaharap namin yon. At walang kinalaman yun dito. Sana tigil na. Opo. Ganun pa rin Wala namang pagbabago Kung ano yung sitwasyon ko bago kahapon, yung pa rin ang sitwasyon ko sa ngayon. Umaasa kami sa mga nag-iimbestigang mga ahensya man o sa korte mismo kung isasampa nila yung kaso, mapapatunayan namin ang aming posisyon na wala kaming ginawang mali o paglabag sa batas. So tuloy-tuloy lamang naman yun At hindi naman tumigil. Hindi sana tumigil na. Pero hindi. Sir, ano po kung meron po kayong message doon sa mga Senate staff ngayon? Kasi sila po yung naiipit Ano po yun? Na nauunawaan ko ang kanilang kalagayan. Na naawa ako at na naiipit sila. At sa totoo lang mas matagal sila sa Senado kaysa sa akin. Kami halal lang kami, dumadaan lang kami. Sila halos buong buhay nila Senado na. At sa totoo lang para sa akin, hindi mo pwedeng tawaran na mas mahal nila ang Senado at ang institusyon kaysa siguro kami na dumadaan lamang. Minsan mananalo, minsan matatalo, hindi natatakbo. Sila dyan na sila tumanda. Masakit para sa kanila. May mga nakakausap ako ilan sa kanila. Masakit para sa kanila itong nakikita nila nangyayari sa Senado at na-frustrate na rin sila kung bakit ganito ang nangyayari. Nadagdagan na naman kaninang umaga. Walang may gusto na nangyayari ngayon sa Senado. Kaya hanggat maaari, kung may paraan, kung pwede tayong mas magtimpi, mas magpasensya, kung pwede tayong magbigay, magpakumbaba, hanapin namin yon kaming mga senador mismo. Gawa namin ng paraan para hindi na madamay pa yung institusyon at gayon din yung mga secretariat na nagtatrabaho sa Senado ngayon, naipit sa ngayon sa kasalukuyang kalagayan. Sobra yun. Siyempre takot sila, baka kumampi sila dito, dedemanda sila ng civil service, permanent sila Malay ba nila kung ano yung, di ba, kung ano yung nangyayari sa politika. So sana wag natin silang ilagay sa balag ng alanganin, wag natin sila ilagay sa gitna, wag natin gamitin silang sangkalan dito sa kasalukuyang issue na ito. Sen, i-follow up ko lang din dun sa tinanong ni JC kanina. Wala bang kinalaman yung palasyo sa naging desisyon nyo na magpakita doon sa plenary kahapon? Wala. Para sa akin, ang posisyon ng palasyo walang kinalaman sa posisyon ng Senado bilang senador. Bakit?
Hindi ba masakit sa dibdib na nakikita mo nag-adjourn na lang ang Senado ng 3 araw na nandun naman yung mga tao na boycott man o protesta man? Di ba? Wag na lang yon, iba na lang. At hindi ako nagkulang sa pakikipag-usap sa mga kasamahan ko sa Senado sa magkabilang panig na dapat ganito. Huwag gamitin to. Hindi tama to. Hindi na tama yung ganito. May ibang paraan. Iba yung kaisipan nung iba. So, kailangan kong tayuan kung ano man ang paniniwala ko. Kailangan kong gawin kung anong tingin kong tama at nararapat. Hindi para sa sarili ko. Hindi para sa isang pangkat o grupo. Pero para sa Senado na, bilang isang institusyon. Tungkulin na yung pinag-uusapan para sa akin. Hindi na kulay sa politika o pagkampi sa isa o kabilang grupo. Madi-divide po kasi yung base nyo dyan para sa akin. Yung sa naging desisyon nyo po. Para sa akin, hindi basehan yun eh. Tingin mo ba, porkit halal na opisyal ako, ibang halal na opisyal, palagi ka magko-compute? Palagi ka magkapa-survey? Anong gagawin natin? Sa pula ba tayo o sa puti? Sa kanan o sa kaliwa? Ano man sabi ng survey? Ang hirap nun Kasi pag yan ang sinunod mo, makikita mo na ang paninindigan, prinsipyo at paniniwala mo, ganun-ganun, no? Pero kung paninindigan, prinsipyo at paniniwala mo ay pareho at hindi nakabase ron, makikita mo, pag binaliktanawan mo, diretso yung takbo. Hindi zigzag. So, Sen, ano bang prioridad ngayon ng Senado? Isaayos ang kanyang tahanan. Para sa akin, yun ang numero 1 prioridad. Dahil ang krisis nga ay nasa loob. Pangalawa, hindi man kami magkakapareho ng pananaw, mag-usap ng matiwasay at payapa, at ang hindi pinagkakasunduan idulog sa korte, sa husgado. Huwag ilagay sa alanganin at igitna ang empleyado, at hanapan ng paraan bilang mga mature na leader ng bansa na gumalaw, umusad at magawa ng Senado ang trabaho, kabilang na yung impeachment na isinampa sa amin, kabilang na yung pagbubukas muli pagdating ng SONA at pagpasa ng makabuluhang mga batas upang sa gayon ay sa kabila ng aming magkakaibang kulay na dinadala, sa kabila ng magkakaiba at matitindi naming pagkakaiba sa posisyon, sa kabila ng tampuhan o sama ng loob sa bawat isa, makapagtrabaho kami. Kahit naman kayo sa mga trabaho nyo, kahit yung ating mga taga-subaybay, sa pinagtatrabaho nila, hindi naman nila best friend lahat Hindi naman nila paborito yung boss nila pero trabaho to kaya tinawag trabaho So sana malampasan namin yung mga personal na inggit, alitan, away, sama ng loob para lang magawa namin yung trabaho namin. Kasi pagkatapos ng opisina, hindi naman natin kailangan magtawagan Hindi naman natin kailangan mag-best friend Hindi naman kita kailangan tawagan pag nalulungkot ako Di ba? Basta sa trabaho, magkakasama So, tayo. wala pong hard feelings pag tinanggal kayo sa GC. Slight. Pero lilipas din yun. Lilipas din yun. Malalampasan din natin lahat yun. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Add natin si Sen sa GC natin. Ikaw, JC, matanong kita. Ano sa pananaw mo yung iba't iba ang pinanggalingan ninyong paniniwala din tulad lang ng mga miyembro sa Senado? Hindi naman lahat ng bagay kailangan ay may kaugnayan sa politiko, sa politika. Sa Senado lang, kung tingnan mo lang in a vacuum. Sang-ayon ka ba sa nangyayari? Gusto mo ba? Kanino kakampi? Yan. Ako naman actually. Hindi. Ang gusto ko sana sa mga senador natin, nagtatrabaho na lang para sa natin, sa mga kababayan. Pero yung nangyayari ngayon, hindi talaga ako pabor. Yung masyado na magulo. Toxic na, kumbaga. Kahit kaming, hindi naman kami senador, kasi yung nakikita namin, parang pati kami apektado. Sumisikat nga ang Senado sa hindi magandang paraan Di ba? Pero again haharapin yung impeachment, yun may kulay talaga yun. Totoo yun. Kasi may dinedemanda, may mananalo, may matatalo. Pero ito wala tong kinalaman doon Ito Senado lamang. Nico, ikaw, ang tingin mo? Sa gayon Kaninong po. panig ka? Ay, kila Senator Win po. Ito dumiklara. Sobrang saya ko po talaga nung nakita ko po kayong pumasok doon. Napapalakpak po Tama, ako. may panig-panig talaga kahit sa labas. Gumawa pa nga po ako nung maliit na video para sa memes na kayo po yung bida. Kasi masayang-masaya po talaga ako. Kasi May mga meme din na hindi. meron, maganda naman po ito after the show, papakita ko po sa inyo. Pero kaugnay ng nangyayari sa Senado. Meaning, sige, na kahapon, pero yung mga nangyari itong nagdaang mga linggo, na parang bida nga kami, parang uso kami, parang Senate Flix. Senate Flix. Senate Flix. Actually, wala namang may gusto nun To be famous, yes. To be infamous, no. Para po kasi ang dating nun parang yung sa Avengers, yung bigla kayong yung bigla then parang ganun yung dating nun Tapos Nandun pa. nagpalakpakan pa sila.
Staff yun actually. Sa staff yun. Kasi nga, nafu-frustrate na rin yung staff eh. So yung staff po sa tingin nyo, natuwa sila dun sa ginawa niyo po? Sa mga nakausap ko, ulitin ko, masakit sa mata nila, masakit sa dibdib nila yung nakikita nilang nangyayaring ganun. Wala silang kinakampihan. Susunod sila kung sino man ang mahalal na Senate President. So, 2 Senate President ang nag-i-issue ng memorandum sa ngayon. Yung isang memorandum na inisyu yata, work from home, yung isa, tuloy. Ang kawawa dito sa kabilang banda, yung staff. Naiipit. Naiipit. Hindi naman dapat eh. Hindi ka dapat papiliin sa kanilang dalawa. Dapat sana mag-usap, magkasundo, hindi man magkasundo, mag-agree na hindi mag-away, Hindi pero magkatulakan. huwag ilagay sa gitna yung staff. Oo. Walang may gusto nung nangyayari. Totoo. I'm sure, even Senate President Cayetano does not want what's happening. Wala namang may gusto. Ikaw ang Senate President, nangyayari yan sa tahanan mo, kaharian mo, may nasasakupan mo. Walang may gusto nun. Tiyak ko walang may gusto nun. Pero ang importante siguro, isang tabi natin kung ano man meron tayong personal para magkaroon tayo ng perspektiba at makita ano bang pwedeng solusyon na magbibigay ako, magbibigay ka rin. Magpaparaya ako, magpaparaya ka rin. Speaking of that, sir, kung meron kayong one fixed solution para po sa Senate ngayon, what is that? Galangin ang boto ng mayoriya. O ano man yun. Sa ngayon, boto, ang mayoriya ay alanganin. Meaning, 13 kasi maliwanag eh. So may desisyon na tinatayuan, etc. etc. Pero sa ngayon, ang bilang ay 12-10. 12-10. 12. Kung magiging 13 yun, edi mas maliwanag. So Tapos. kung tatanungin mo, sana dumating sa hindi malayong hinaharap na may makabuo ng 13, sino man yun. Sino man yun ha, ulitin ko ha. Sino man yun, para tapos na. Wala nang issue, reklamo o problema. Ikaw Mark, anong tingin mo? Yung sa tanong nyo sa kanila kanina kung Oo. kanino ko kampe. Ay, isa pa yun. Hindi, ayoko po nung kaguluhan. Ayoko nung yung pinaka na off siguro ako dun sa putukan talaga. Kasi yung nangyari na ganun. Tapos yung lumalabas sa investigasyon kung ano yung tunay na nangyari. Tapos merong sense sa amin sa social media na parang pinagtatakpan yung tunay na nangyari nung ibang mga tao eh. Yun ang nakakalungkot na Scripted. na lumalabas sa amin na nangyayari. Walang lugar sa Senado natin yung ganong kaguluhan na magpapaputok ng ganon, na parang trigger happy yung lumalabas. So sa amin po, sa social media namin, yun ang sentimiento ng mga viewers ko. Ako na bagabag din ako dun sa nakita kong putukan sa loob ng Senado. Hindi dapat nangyayari yun. Sa loob man ng Kongreso, ng Senado, ng Korte Suprema, anumang tanggapan ng pamahalaan, sa loob ng Malacanang. Wala dapat putukan. In fact, ang mandato dapat ng Marines, perimeter security. Sa anumang sibilisadong gobyerno, pamahalaan o lipunan, wala ka dapat nakikitang naka full battle gear, di ba? Na sundalo sa civilian na opisina. Maliban na lang kung martial law, di ba? May emergency talaga. May gera, may terrorist attack. Pero kung wala naman, di ba? Ang samang tingnan, kaya tayo sumikat sa labas man ng Sa Pilipinas. Japan. Kasi ang tingin ng mga dayuhan at ibang bansa, pag may naka full battle gear sa loob ng Senado, ng Kongreso, parang, hoy, ano nangyari? May gera. Magulo na. Oo. Sana naiwasan yun at sana hindi na muling mangyari yan. Maliban na lang kung talagang parang martial law, nag-take over na, sige, pero pag hindi, dapat sana hindi nangyayari yun. Sir, so, tanong ko lang po do you think the Senate was ever under attack? Wala kasi ko dun eh. Maaga ako umalis. Tulad ng dati. Pagtapos na yung trabaho. Hindi, tapos na yung trabaho. Diba? Wala namang gagawin. Mag-speech sila. Maaga ako umalis nun. Actually, wala ako doon. Hindi totoo na umalis ng maaga lang yung iba. Minority. Majority ako nun. Bumoto ako sa nanalong Senate President. Wala akong personal knowledge dun sa nangyari. Kasalukuyang iniimbestigahan na yata yan ng maraming ahensya. Kabilang ang Senado, Ombudsman, PNP, NBI, DLG. So 5 sila nag-iimbestiga dyan. So intayin natin ang resulta ng investigasyon. Kung tatarin mo ako kung ano ang nangyari, wala ako dun eh. Pero can you comment what Secretary Mulya said na there was no attack? Or all the evidence points out that there was no attack. Can you comment on that? Preliminary lamang na finding yun. Hindi pa yun yung final na finding nila. At yung ibang ahensya, wala pa rin finding. So, para sa akin, ayokong pangunahan yung resulta ng investigasyon. Hintayin na lang natin. Itong mga kaganapan at nangyari sa Senado, ano man siguro ang kulay na dinadala, ano man siguro ang grupong kinabibilangan, ay hindi gusto yung nangyari. Kaya lang parang bawat araw, pilit tayong tinutulak sa direksyong hindi natin gustong puntahan. Exactly. Akala nga ng ilan, kabilang ako, na matapos ang kahapon ay mas magiging matiwasay at mapayapa na. Pero tila patuloy pa rin yung hidwaan. Pero panalangin ko, umaasa ko, na sana maghilom anumang sugat, sana lumamig ang mga mainit na ulo, sana magkaroon ng perspektiba
nagkakasundo man o magkakaiba man ang lahat, na iuna ang Senado, iuna ang institusyon. Okay lang na hindi magkasundo, okay lang na hindi mag-best friend, okay lang na hindi pareho ang pananaw. Basta wag naman dalhin sa ekstremo na para tayong isang demokrasyang bata at bago pa lamang na hindi naman totoo. Matandang demokrasya na rin tayo. Pinagdaanan na natin to, mas malala pa. Sana napagpulutan natin ang aral at natuto tayo mula doon. So ang panawagan siguro ko at hiling ko sa inyo, sa ating mga kababayan, dagdag na pag-unawa pa sa amin, sa inyong Senado, at panalangin na malampasan ng inyong Senado yung kinakaharap namin sa ngayon ng mga hamon at pagsubok. Maraming salamat, Mark. Maraming salamat, JC. Maraming salamat, Nico. Sana nagkaroon tayo sana nagustuhan niyo yung ating palitan ng pananaw. At sana naliwanagan ilan sa mga isyong kinakaharap natin ngayon. Sa ating mga taga-subaybay, maraming salamat sa muli niyong panonood at naway nabigyang linaw kayo sa ilang isyu na kinakaharap natin ngayon bilang isang bansa at bilang isang lahi at kaugnay ng inyong Senado. Bagaman pare-pareho natin hindi gusto yung ating mga nakikita sa ngayon. Maayos din yan at ika nga, hindi man natin narating yung ating gustong paroonan, at least hindi na tayo nandun sa ating pinanggalingan. Maraming salamat muli sa inyong pakikinig at sa inyong pagsubaybay. At ito po ang Chismis Usapang May Laman.